Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video, busy na naman po tayo. Good Friday. Siyempre pa, Biyernes Santo. Yung kalimitan is naggagawa ng binignit. Ayan, magluluto tayo ng binignit. Nakahanda na po yung karlang at saka kamuti natin. Tapos yung saging nandun pa sa labas. Hihiwain pa habang si Christian is kakayod na po ng niyog. Nagkakayod na po siya. Ayan. Nakahanda na po yan. Ayan po. Tapos may sinaing na tayong kanin. Alam po yung iba hindi kaya na yung kakainin lang is binignit. Kailangan po may kanin din. At saka nagpunta po kami ni Papa Bits ng merkado kanina. Agoy, bibili sana kami ng bigas. Mga sarado na po yung tindahan. Yung bukas lang yung nagtitinda ng para gawaing binignit. Tas nagpunta po kami ng merkado. Bumili na lang po ako ng isda. Na agoy, ang isda ang mahal din. Biro mo, ito yung burot. Yung pong paboritong isda ko na masarap paksiwin. Burot ha. 240 na po yung kilo na samantala is 160 lang ito. Ngayon 240 na yung kilo. So yung binili natin is kalahati lang. Tapos yung ito din paborito po ni Papa Bits na isda na bilong-bilong na minsan nabibilan natin din ng 200 lang. 200 lang yung kilo. Ngayon naman is 260. Yung 1 kilo po yung natin binili na para po bukas meron po kaming mauulam. So ngayon naman po yung lulutuin natin ito. Magpapaksiw po tayo. Tapos meron po tayong binignit. Tamang-tama lang po yan. Tapos yun nga sabi ko, ayan, nakabili din po ako ng itlog. At yun sabi ko nga, yung tirang sitaw, lulutuin ko, gagatain din na lalagyan po natin ng bagoong hipon alamang, ganun ba? Ito, lalagyan po natin. Yun po yung lulutuin natin ngayong araw. So, magpapaksiw muna tayo na habang po si Christian is nagkakayod pa. Kasi, yun po yung madaling maluto yung paksiw. Lagay lang muna natin ito sa rep. Ibalik lang natin muna. Dahil yun, nagkakayod pa nga si Christian. Magpapaksiw lang muna tayo. At yun nga, imbis lumabas po kami, pumunta po kami ng lungsod na dahil po doon po kami bibili ng bigas. So yung nangyari po, dito din po kami nakabili sa looban. Diyan sa may tindahan na meron kung saan po tinda na bigas. Kasi yun nga, sarado po yung mga bilihan. So ayan po guys, mag-umpisa na po tayo. Nabag yung iba is tulog pa. Yung gising lang ako, Papa Bitsy at saka Christian. Ano pa yung isda? Fresh pa, fresh. Magpaksiw muna tayo. Tamang-tama lang po ito. Masarap pong ipare sa binignit at saka ginataang sitaw din. Na yung sitaw medyo titimplahan po natin na medyo maanghang. Parang semi Bicol Express. Nakasalang na po yung paksiw natin. Tapos ayan, nakasalang na din po yung gulay natin na sitaw. Lagyan na po natin ng pangalawang gata. Habang si Christian hindi pa po tapos magkayod, kumuha lang po tayo ng panggata. Para mauna maluto yung gulay at saka paksiw.
Yan. Tapos, nandito po yung bagoong. Lagyan po natin siya. Hipon alamang pala. Di bagoong. Yung huli nating lulutuin yung binignit. Para pagkaluto ng binignit, meron po tayong sinaing na kanin. Siyempre wala naman pong ibang sasaingin na tinatawag kundi yung kanin. Takpan lang muna natin. Yan. Maluluto na po yung ano. At parang wala nang sabaw yung paksiw ko. Papaluto na po yung paksiw natin. At saka, yan, kumulo na din yung gulay natin. Paliliitin ko lang yung sabaw bago ko po ilagay yung kakanggata. Yan po yung kakanggata ko. May sibuyas at saka nilagyan ko po ng 2 perasong sili. Luto niyan, susunod ko yung binignit. Maghihiwa muna ako ng saging. Kunti na lang po yung sabaw. Ayan. So, pwede na nating lagyan ng kakanggata. Yung kakanggata natin. Ayan. Pero, hindi natin muna uubusin. Papakuluin natin ulit. Pakuluin natin ulit para masipsip niya po yung kakanggata. Ayan, na sip-sip na po yung buhos natin na unang gata. At ibuhos na natin po lahat yung gata para maluto na. Tas takpan, pakuluin ng mga ilang minuto lang. Yan. Tapos ipagpatuloy na po tong hinihiwa nating saging. At luto na po sila. Kaya ayan, yung binignit naman natin yung lulutuin. Ayan, tapos tayong maghiwa ng saging. At saka ayan, magpipiga na po tayo ng niyog. Yung gamit natin pang piga, yung sabaw din ng niyog. Magata yung binignit namin guys dahil 4 na niyog yung kinayod. Hindi tinipid sa niyog dahil marami kaming niyog dito. At saka hindi gaano kadami yung linuto natin binignit dahil kada bahay ngayon nagluluto po ng binignit. Pero baka magkaroon po kami ng bisita mamaya, baka magpunta si Timang dito. Kung hindi po siya magluto. Kasi kagabi nandito si Timang at saka si Kayla. Dito po sila naghapunan. Yung ulam po namin is corned beef at saka tuyo. Tapos may panatirang paksiw na niluto ko. Paksiw na ginata na meron ding halong sitaw.
Nag-umpisa na po tayong magluto ng binignit natin. Ayan, nakasalang na po siya. Tapos ayan na po yung mga panghalo natin. At saka yung sago natin, ayan, maraming color. Kasi mas bit ng mga bata yung binignit or ginataan sa amin. Ginataan or binignit. Mas bit ng mga bata yung marami po ang sago. Yun po yung pinipili nila. Tapos ito po yung hindi ko alam ang pangalan nito. Tapos kalawang luto ko pa lang ng binignit dito mula nang nandito ako sa Cebu. Ito po binabad sa tubig. Pangpalapot daw. Kagabi ko pa ito binabad. Ayan, medyo malambot na po siya. Tsaka ihahalo na natin po dito sa nakasalang natin na binignit para mas maluto pa po siya. Yan po guys, kunti lang po yung niluto natin, ba't dumami? Napuno din yung kaldero. Maglalagay pa po tayo ng saging at saka yung gata. Kakang gata. Yan, kumukulo na po siya. Pakuluin lang natin ng pakuluin hanggang maluto yung gabi at saka kamuti. Gabi or karlang ba yun? Ayan guys, linipat natin sa malaking kawali kasi hindi nagkasakto doon sa kaldero. Hindi pa tayo nakapaglagay ng gata. Hindi pa tayo nakapag-asukal. Napuno na po yung kaldero. So, ayan, nilipat natin dito sa malaking kawali. Malaking baong. Parang naparami. Kunti lang naman yung ginawa ko. Ba't dumami? Jingichat na lahi sa may. Damo niya at ginataan. Binignit na parami. Wow, ang sarap daw, sabi ni Sia. Binignit na kami. Wow, hello. Pwede na kami binignit, Day. Yung ate. Walin. Yung bahay ni Walin doon sa Tacloban. Marurumpag na. Ano ito? Bongbong. Lagyan ng tuno, gata. Yummy! Tuno, gata. Sorry, tuno, gata. Sorry, kulabot. Maingay yung mga ko dito, maingay. Yan po guys, yung binignit natin na parami. Wala akong pakialam. Naparami. Kausap namin si Rosan kasi humihingi po siya ng binignit. Hindi na kuan. Sige nga di. Hindi ka. Okay. Son of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for this Thy gift which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Yay! Sige. Ano na kung puwasa ka na may kanon. Sige na. Kasi si Papa Bits hindi kaya yung binignit lang. Kailangan may kanin.
Ginatan natin. Waray. Hira nga doa waray maubos. Man, ini mo inigintampo kun ira ginatan na diakon. Tapos ayan, nilagyan po natin ng Kuan lang ngayon ito. Patahap lang ito nga mga kaon. po guys, hapon na. Nagpahinga muna tayo pagkatapos natin magluto ng ng pananghalian namin, yung binignit at saka paksiw ng gulay. Kasi napakainit talaga, hindi na natin kaya yung init ng panahon. So hindi po tayo nakapaglaba. Or sinadya ko lang hindi maglaba kasi ayan, andyan pa yung binabad natin na mga bedsheet. Yung inanuhan ko lang po kanina, winaswasan yung mga kortina na para po magamit. So ayan, linagyan ko na po ng kortina yung mga kwarto pa lang, tas yung kwarto ni Jing, tas 2 kwarto, tas dito na bintana. Mamaya ko na ipapakita dahil nandito po tayo sa likod. Yan, kinuha ko yung mga kahapon ko na mga nilabhan na tuyo na. Yung nakapaglaba po kanina ay si Christian lang, naglaba po siya. Binigyan ko po siya ng lugar dito para makapaglaba na. Tayo naman po is nabibisi kanina na magbinignit. Mabuti na lang po na tinulungan nila po ako dahil alam nyo naman po pag nagbinignit na, kinakayod lang. Yung nagbunot po, nagbalak ng niyog si Papa Bits, sinutusan ko maaga pa, tas yung nagkayod yun nga si Christian na. So ngayon hapon na, kanina mga banda alas 3, anong oras na? Alas 4 na? Kaninang mga alas 3 nagpatid pala si Sansan doon sana sa school niya dahil meron po silang tugtog sa prosesyon ngayong Biyernes Santo. Ang kaso lang po, 2 checkpoint, yung SPG at saka ano po yung isa nanghuli, LTFRB. Yun, 2 dito sa namin labasan, kasi po yung mga motor namin, mga expire na po yung restro, kasi mag-expire nung February. 24 hindi na restro yan. Sa February nag-expire pala. So ayun, hindi na lang po naglakas ng loob na tumawid or magpunta doon sa paralan ni Sansan. Binigyan na lang po si Sansan ng pamasahe dyan, kasi lahat daw kuno ng mga sasakyan pinaparahan pag SPG HPG HPG pala, Highway Patrol Group, yun pala. Akala ko HPG pala, Highway Patrol Group, kasi yun reklamo yan po ng mga mga lahat ng mga sasakyan. Nagpo-post po sila, sabi niya, bakit para yung mga HPG na hindi naman po sila na mamasaheros. Timing yung mga kolorom talagang nahuhuli. Walang pinalalabas. Hindi naman po. Bus, ano dyan? Bus daw. Ang bus naman, LTFRB ang naghuhuli. LTFRB. Ganun pala yun. Oras matitindi ang nanghuli. Matitindi yung nanguhuli, kung baga sa Tacloban, LTO. Matitindi rin. Hindi naman po ibig sabihin natatakot po na mahuli. Yun lang, magkakamarka po yung nila, yung lisensya, kasi may lisensya naman po sila. Yung problema lang yung motor hindi pa napaparehistro ngayong 2024, kasi nag-expired yung kay Papa Bits.
February, mga February. Magkasunod na kami. February 21. Ngayong nag-February, hindi pa po na aasikaso. Hindi pa po renew yung restro ng motor. Pareho sila ni Papa Bits, ni Jing, di pa na-restro yung mga motor nila. Kasi yung kay Jing, o yung kay Papa Bits, si Jing naman po yung nagpaparestro dahil nakapangalan po kay Jing yung yung motor. Pero si Jing pa rin po yung nagpaparestro. Iwan ko kung siguro nakasakay si Sansan kasi hindi naman po bumalik. Hindi naman po nag-chat na sabihin niya na uuwi na lang ako. Siguro nakasakay din. Dahil sabi nga ni Papa Bits, walang pinalalampas. Pinaparahan lahat. Tsaka nalinisan ko na din po yung mga jealousies. Nakuha na po yung mga mantsa-mantsa ng semento dahil tinitingnan ko, sabi ko, habang nakahiga ko, sabi ko, trabahuin ko pa yan. Kaya bumangon po ako. Yun, linisan ko, tsaka ikinabit ko na po yung mga kortina. At yun, habang napaidlip po tayo, tumawag naman po itong rider. Kasi meron po akong hinihintay na parcel na yung online na parang nagustuhan ko lang po siya, yung pinadidikit po dito sa mga sentido ng noon natin na para daw makatulog. Mura lang naman po siya. Trinay ko pong mag-order. Yun nga, nag-chat na po yung yung parcel na magdi-deliver daw. Ako naman po hinintay ko yun hanggang sa mapaidlip ako, tumawag, sabi nandito na daw siya. Tapos si Chrislyn po yung pinapunta ko doon sa labas. Pagpakuha dyan lang, nakikita lang naman, hindi ibig sabihin na inutusan ko pa yung bata na lumabas. Dyan lang, siya lang yung pinakuha ko ng parcel. So ako naman, excited po ako na buksan yun. Yun naman po ako, sabi ko hindi ko naman po ito order. Kasi yung laman ito, fruit and vegetable chips. Ito po, may isa po itong garapon, dalawa sila kasi malaki. Sabi ko, hindi ko, nabuksan ko na, sabi ko hindi ko order yan. Nasabi naman ni Christine, baka kay mama. Tiningnan ko yung address, yun, kay mama niya nga. Kasi sabi niya, pag mama niya yung nag-order, yung pangalan ko is kompleto lahat. Agnes Aguero Astor. Kung ako lang po yung nag-order, Agnes Astor lang. Yun, sabi ko hindi ko order to. Tapos pinicturan ko, sinend ko kay Walin. Walin, order mo ba ito? Nag-reply po siya, sabi niya, oo. Niya, andyan na ko, no? Ang sabi, April pa. Sabi ko, April pa, nandito na. Pag dumating, sabi ko, pag dumating yung parcel ko, wala po akong ibabayad. Ang akala ko, yung order ko na ito. Yung pala hindi. Mas nauna pa yung yung order ni Mama Walin, kaya isa sa akin. Sabi niya, babayaran na lang yan daw ni Christian. Kung ikaw magsabi, kasi pagbayad ko yun sa sa parcel ko na yun na in-order ko nga na trinatry ko lang kung epektibo talaga yung bilog-bilog yan, tas pinadidikit lang dito sa sentido. Try natin daw kasi sabi nakakatulog ka ng mahimbing, wala naman pong masama, try lang po natin. Kaso lang, ayan, ito po yung dumating. Yun, yung grapon na maliit, pinapak na nila. Ewan ko kung nasaan na po yung lagayan. Hindi ko na nakita. Shout out nga pala dyan sa nagbigay po ng blessing. Pumasok po sa GCash ko
kasi nabasa ko po sa comment sa vlog ko na i-check ko daw yung phone ko. So nakita ko kanina. Shout out po sa iyo at thank you po sa bigay mo na pangpa-check up kay Adrian. Actually hindi pa alam ni Adrian na ganun, meron po siyang pampa-check up or pambili ng gamot. Hindi ko pa pinagsabihan dahil ngayong Biyernes Santo at retake namin po yung puntahan yung special check up, yung doktor talaga yung mag-check up, hindi yung chinik-upan ko doon sa hospital na marami pang proseso, matagal, pareho lang naman din po yung bayad. So yung naisip ko, dito ko na lang po siya dalhin sa doktor talaga, ipa-check up, malapit lang. Pinuntahan po namin ni Papa Beach kaninang umaga, wala, sarado, as in sarado. Okay naman po yung yung pakiramdam ni Diyan ngayon, pero medyo may konting ubo pa siya at hindi na po nilalagnat. So naisipan ko sa Lunes na po kami magpapa-check up. Dadalhin ko po siya sa doktor namin ni Papa Beats na nag-check up, yung special check up talaga, doktor talaga yung nag-check up. Hindi naman ibig sabihin dito sa pinuntahan namin na hospital hindi doktor. Ang lang po doon is maraming proseso. Dito kahit may proseso din, pero madali lang kasi pag may nakitaan nilang hindi maganda sa iyo, bibigyan ka ng request na pumunta ka halimbawa magpa-laboratory. Yung sasabihin naman dito sa ospital, ganun pa rin yung proseso, yung kukuhaan ka ng dugo, yung ginawa sa akin, may aparato, yung linagyan pa ako ng aparato na nandidikit, pareho lang naman po may bayad. So para na lang sa doktor na lang talaga, tas magbibigay naman lang po ng request na magpa-laboratory, ilalagay naman po kung ano yung dapat sa'yo, para isa na lang, hindi yung paisa-isa, pabalik-balik, matagal po yung proseso. Yun nga lang, syempre pareho lang naman po may bayad, hindi naman libre. So ayun, thank you po sa nagbigay na noon. Minsan kasi tinignan, minsan din binigyan po ako niya ng panggamot, pambili ng gamot. Tapos yun, nagbigay din po siya nung sumali si Cristelyn ng Prince and Princess, na ngayon po siya din po yung nagbigay para kay Adrian. So hindi pa alam yan ni Dian. Magugulat na lang po siya pagpunta namin ng doktor. So thank you po sa blessing mo na ibinigay. Ipapacheck up natin si Dian para malaman niya po yung diferensya niya sa katawan niya, at para malaman niya po kung ano talaga yung nararamdaman niyang sakit. Tapos mabigyan po siya ng saktong medisina or gamot, at nang malaman niya naman po na ganun pala, at makapaghanda na po siya, mapaghandaan niya po na yung sakit niya, na kung ano ang kinakailangan niyang talagang inumin para sa asthma. Kasi yun tinanong ko, kasi sabi niya, at sabi ko, pag inaatake ka doon sa inyo, ano talaga yung iniinom mo? Sabi niya, Solmux daw, tas Tusiran, tas Cetirizine. Yun po yung sabi. Simula hindi ko pa nalaman, or basta ganon, hindi ko pa nalaman na ipadoktor si
diyan or ipa-check up. Ewan ko lang. Pero parang yun po yung pagkakaalam ko na hindi pa po siya napa-check up. Siguro po, minom lang po siya ng gamot, dumidepende lang po siya pag-inom dahil yun, gumagaling naman po siya. Kasi sabi niya, hindi naman siya nagsasabi na, hindi naman po siya nagreklamo. Tinatanong lang namin niya. Sabi ko pag umaga na, o diyan, kumusta ka na? So to, o sige, magkatas ka na dyan. Tapos, may lagnat ka pa? Sabi niya, wala na. Pero, yung pag umuubo daw siya, sumasakit daw yung mga tagiliran niya dito. Sumasakit. Yun. Tapos wala na akong imik dahil wala naman akong alam dyan. Siguro kung mapapacheck up, isasabi sa doktor, yun, malalaman namin kung ano talaga yung iba pa niyang iba pang sakit niya na nararamdaman. Anong iba pa niyang sakit maliban lang po sa asthma. Ganun. So, ayan po, shout out po sa nagbigay sa pa-check up ni Dian. Thank you po na hindi po alam ni Dian. Magugulat na lang po siya pag magpa-check up na po kami. Dalhin ko na po siya sa doktor. Nagpatuloy po tayo sa pagtupi natin. At si Papa Bit parang pusa na nag-iingay sa kusina. Siguro kakain na siya ng binigniti. Snack daw po siya. Nga si May Timang, kaya pala hindi nakapunta, pero alam ko pupunta yan mamayang gabi, sila ni Mariel. Kaya pala hindi nakapunta kanina dahil po siya, naghalo-halo si Timang. Tapos gusto man namin pong bumili ng halo-halo doon. Agoy, ang init sobra. Ang init-init po. At yun nga, sila Mariel, chinat ko na sabi ko, mabuti na lang hindi pa kayo nakaalis or nakapunta dito dahil may checkpoint. Sabi nila mamaya na lang daw silang gabi pupunta dito. Mamayang gabi na daw lang sila magpapasaway, sabi ni Mariel. Kasi marami po talaga yung akala ko kunti lang yung yung lulutuin ko na binignit. Ba't dumami yan? Isang malaking kawali. Tas ayun, nabigyan ko po dito, 2 kapitbahay ko. Nabigyan ko yung isang Tupperware kasi marami. Ayan, na po si Papa Bits. Misnak na. Tingnan nyo si Papa Bits. Ayan, umiisnak na po si Papa Bits. Snack tayo. Kasi mahirap yung Pagutom? yung sabi nila magpuasa. Magutom. Puasa daw, puasa. Alam niyo po guys yung puasa. Sabi nila puasa, walang kainan daw. Agoy, Ginoo ko, hindi po pwedeng hindi kakain kasi nakakagutom yung init ng panahon. Tingnan niyo si Papa Bits. Nakakook pa siya, nakakook. Tapos yung pandesal niya. Guys, Sabi niya po sa akin guys, pag inutusan ko po siyang magbunot, magkayod, ang sagot niya po sa akin, sabi niya, hindi naman po daw siya kakain. Pero pag naluluto na, nalulugi ako. Nalulugi daw siya. Siya po yung nangunguna. Papabits niyo. Mag-i-snack na po siya. Napagod po sa kahihiga. Ayun, iwan ko kung ano naman po yung magiging ulam namin po mamayang hapunan. Kasi marami pa yung namin, binignit. Ano lang po naman yun, isang perasong gabi, tas yung kamuti mga 7 ka piraso, yung saging medyo marami-rami, mga 21.
Basta iwan ko dumami. As in dumami talaga, hindi nagsakto doon sa ano, sa kaldero na yung una kong linutuan. Halos din mapuno yung ano, yung baong, yung malaking kawali. Kung wala pa po ako ditong kawali na malaki, baka hindi po yun na luto ng ano, na luto ng mabuti. Maghihiwalay-hiwalay. Ihahati-hatiin kung saan sasakto. So, ayun, nakapagbigay po tayo dito sa ano natin, mga kapitbahay kila Madam Rose, si Regan. Tas dun sa kapatid ni si Regan, si Chandria, na tinatawag naming Mimi. Yung Mimi po, Mami. Mimi, kasi yung pangalan po niya is Naimi. Yung pangalan niyan tunay, Mimi, Naimi. Tapos tawag ng mga pamangkin niya, Mami. So, sinurkat, Mami Naimi, sinurkat na lang, naging Mimi. Na pati din kami, yung tawag namin sa kanya, Mimi. Pero tinanong ko muna sila, sabi ko, nagluto ba kayo ng binignit? Sabi nila, ha, Mama Dax, wala. Okay, sige, kukuha ko ng ng lalagyan sa inyo. Bibigyan na lang po kayo ng binignit. Ayun. Nagpunta po ako doon sa kabila. Kumuha ko po ng lalagyan ng binignit nila. 5 yung malaki. Timing naman po na nandyan po yung isa din yung kapatid na namasyal galing Danau. Nandyan po, na bisita. So, dinamihan na lang natin. Yung dito kila Sir Regan, si Papa Bits yung si Papa Bits yung naghatid. Habang kanina kumakain kami, madali lang po kami nabusog dahil mainit. Lahat maliinit yung kinakain namin, tapos mainit pa yung panahon. Yung pawis namin nagsisilabasan. Nagsasalubong yung namin, pawis. Na yun naman po ngayong araw doon sa Tacloban, date anniversary ng nanay ko, 9 date anniversary, kumplian nyo 9 years na, 9 years. Tapos yun, nagbinignit din po sila, tapos isda, at saka pansit, walang karni. Na video call po kami kanina nila Mama Pix at Rosan, na nagkakasiyahan po sila doon. Na yun po, salamat din po sa nagbigay ng blessing para sa 90th anniversary ng nanay ko. Hindi man po tayo nakauwi, ang importante po is nakapag-ano din po tayo, nakapag-share. Thank you po. Paghapon na, mabuti na po dito tambayan kasi wala na po yung yung araw, tas mahangin na. Yung init ng araw is nandito sa harap, tumatagos sa mga binta-bintana. Kaya yun, nakahiga kasi ako paharap dito. Nasisilawan tayo ng ng araw. Yun, naisip ko na ikabit ko na lang yung yung mga kurtina. Pero pinunasan ko muna bago kabitan. Na natapos din. Pakita na lang po natin mamaya na yung kurtina ko naman, yun lang pa rin, pabalik-balik. Pagkatapos labhan, pag tuyo, yun, kinakabit uli. Para magkaroon din tayo ng kurtina.
Kasi sitro. Paggabi, klaro po kami sa loob. Okay lang kung ganitong araw pa, kami yung nakakakita. Pag gabi, iyon, sitro na. Klarong-klaro na po kami sa loob. Ayun po guys, mayroon po ditong nagpunta sa akin. Yung pinalinis ko ba dito nung una, naghahanap po siya kung sino raw yung magpapalinis kasi wala daw trabaho yung asawa niya. Ayun, pinadalhan ko na lang po siya ng binignit. Nandoon. Binigyan ko po siya ng binignit. Hindi na makita. Ewan ko kung yung nakapanood nung una sa vlog ko na sinabi ko na yung mag-iba dito sa main house ni Jing na binigyan ko po ng yung mga sira. Ay yung kinuhang mga amakan, yung binigay ko sa kanila. Ayun. Binabalik-balikan nila po ako dahil noong Pasko nagpunta yan sa akin dito. Namasko po sila. Medyo binigyan natin ng konti lang, yung sakto lang kasi wala naman po akong ang importante nakapagbigay po tayo. Tapos ngayon ayan, binigyan ko siya ng binignit kasi may 2 anak yun. At papunta naman po sila Mariel dito. Yun, inabisuhan ko na tingin-tingin kayo dyan dahil merong checkpoint. At ito po yung pinagkabisihan ko ngayon. Ayan. Malinis na po yung mga jealousy. At yan, binalik ko na po yung kurtina. Nasakto na po kasi dati dito 2 kurtina po yan. Ngayon sakto lang po yung isa. Malinis na po yung mga jealousy. Dahil pinunasan ko po kanina. Malinis na po yan. Yan, dito. Tas, hindi ko lang muna dito linagyan ng kortina dahil yan, di pa tapos mag-finishing. Tas, dito rin. Tas, doon. Tapos, dito kami natutulog ni Papa Beach. Muna. Yan. Yung binignit namin, ayan pa po, karami. Yan. Yung isang kawaling malaki, ayan na lang. Marami po tayong binigyan. Tapos ngayon papadating pa sila Mariel. Nandito na yung bisita ko. Dumating na. Very good. Very good yaman, mama. Makakain lang ng binignit. Bahalang checkpoint. Bahalang checkpoint. Ali, dali kay agay ninong. Ay, ante ninong Jing. At ko ni Rati. Uwan man. Oh, goy, Lagi? bayaan. Ikaw nati. At ko ni Ati. Dali. Oh. At ko ni Ati. Ito ko nati ya, Papa. Udah. Adi. Ay, Ati. Nawong. Oh, ito ko na dito yung Ati. Kanto Ati. Dali. Ito Ati, dali. Madidito kuwan bibigyapon. Dali, bibi. Kuwan ba? Ay, Dandan. Oh, sige. Sige, try pagkanto. Tika di pala. Ito din. Malikara. Iburo niyo kami. Tiyo. Hoy! Bagot ko tuhay. Bakit ko uho? Wala, ganyan po daw po nga nito ni Titing yan. Nabaho kami. Si Jing naman ang pupunta doon kay May Timang. Tapos na po silang mag-snack. Yan, si Mariel hindi na nakakaubos ng binignit niya. Puro pula, saguna lang. Di yan dyan tatayo pag hindi naubos.
Puro sago na lang. Wala na yung saging at kamuti doon. Piat! Ikaw? Ikaw. Ayan, nagplaplano-plano sila para sa linggo. Easter Sunday, guys. Tas ako pa yung papaglumpyain. Maligo kami ng dagat. Yan, nakabringam si Marihil ng binignit. Binignit. Dalawang ano to. Ito yung para sa akin. Ito sa kanila. Yan. Maraming nakatikim ng binignit ko. Salamat! Papa Bets! Si Jing na... Ako nakapag-15. Tag-15. Ito. Sinisingil si Marihil, tag-15 daw. Uuwi na sana ako. Sabi ni Papa, sa linggo. Ingay ni Marihil, uy. Ingay-ingay. Maliit na tao. Malaki yung boxes. Bye-bye, Tiyo. Si Mama Dex. Bye-bye. Tiyo. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Chachu. Iwitam. Chachu. Yan po guys, si Jing kumakain na ng halo-halo ni Mighty Mang. Tapos yung sago ni Mighty Mang din, buo pal. Paru-pareho ng kanina ng sago ko sa binignit. Pero naghiwa-hiwalay naman dahil mainit. Buo pa yung ano, ayan. Kumakain na ng halo-halo si Bella. At malapit na yung paparating sila Tipin dyan. Kasi umuwi na sila Boss Tipin. Ito, okay lang matatalo yun. Tingnan nyo si Kayla, sumasayaw-sayaw pa. At ayan po yung binignit natin. Diyan, yung isang malaking kawali. Yan na lang po yung natira. Ayan po guys for today's video. Thank you for watching. See you in my next vlog. At maliligo na din po ako dahil mainit na. Ayan. Nakaano na po yung ano natin mga cortina. Naka-close na po kami. Para yung lamok hindi na po pumasok sa bintana. Dito lang dumaan sa pinto. Bye-bye po. Ayan, maliwanag po yung ano yung bumbilya, yung ginawa ni Papa Bits.